Siya po ay 70 taong gulang nang mangyari ito. Retirado na at mag-isang naninirahan, sinisikap na lang niyang kumapit sa mga huling sandali ng kasiyahang maibibigay pa ng buhay. Nang gabing iyon, ginawa niya ang bagay na hindi na mabilang kung ilang beses na niyang ginawa. Ito ay isang sandali lamang ng pagpaparaos isang gawi na akala niya'y walang anumang masamang epekto. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Kinabukasan natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang kama. Walang karahasan, walang senyalis ng biglaang sakit. Isang babae lamang na ang katawan ay hindi na kinaya ang isang bagay na sa isip niya ay normal lang. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care na may mahigit 30 taon ng klinikal na karanasan sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Ikinukwento ko ito sa inyo dahil ang mga pinakapanganib na banta sa kalusugan para sa mga babaeng higit sa eksta ay hindi palaging yung mga karaniwan ninyong naririnig. Hindi lang ito tungkol sa banta ng stroke o atake sa puso. Minsan ang mga pinakamalaking panganib ay yung mga nangyayari sa pribadong espasyo ng inyong silid-tulugan, mga bagay na halos hindi kailanman na pag-uusapan. Ito ay isang mahirap, haraping kabalintunaan, isang bagay na dating nagbibigay sa inyo ng pakiramdam, ng kapangyarihan, kumpiyansa at ginhawa, ay maaari na palang unti-unting sumisira sa inyong pelvic health balance ng hormone at maging sa haba ng inyong buhay. Ngunit nais kong malaman ninyo na may pag-asa. Kapag naunawaan ninyo kung paano iakma ang inyong mga gawi, pagkatapos ng edad 60, maaari ninyong mabawi ang inyong sigla at lakas ng hindi isinasakripisyo ang inyong kalusugan. Sa ilang sandali ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 pagkakamali sa masturbasyon na unti-unting nagpapahina sa mga kababaihang may edad na at ibubunyag ang isang nakamamatay na gawain na maaaring nagnanakaw ng mga taon sa inyong buhay nang hindi ninyo namamalayan. Bago natin talakayin ang 5 kritikal na pagkakamaling iyon, mayroon muna kayong kailangang maintindihan. Ang mga ito ay hindi lamang basta-bastang pagkakamali o mga gawi na walang masamang dulot. Mayroon itong tunay na kapalit at para sa mga babaeng higit sa isi ang kapalit na iyon ay maaaring mas seryoso kaysa sa inaakala ninyo. Ang katotohanan, nagbago na po ang inyong katawan. Ang paraan ng inyong pagpaparaos ay maaaring hindi na angkop sa kung ano ang ligtas na kakayanin ng inyong tumatandang puso, mga marurupok na tissue at mga hormone. Ang dating parang simpleng pagpapaginhawa ay maaari na ngayong dahan-dahang maging pisikal na pagkapuwersa, pamamaga at pangmatagalang pagkasira. Kaya bago tayo dumako sa mga detalye, hayaan ninyong ipakita ko kung ano talaga ang nakataya. Dahil kung hindi ninyo maiintindihan ang kapalit, hindi ninyo makikita ang panganib, maaaring iniisip ninyo pa rin na ito'y hindi nakasasama isang pribadong gawain, isang paraan para mag-relax o isang paraan upang manatiling konektado sa inyong katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, ang mga simpleng gawi ay maaaring maging mapanganib. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay hindi na kasing flexible, ang inyong mga vaginal tissue ay mas manipis na at ang inyong puso ay hindi na kasing tatag. Subalit karamihan sa mga kababaihan ay patuloy na ginagawa ang ginagawa nila noong sila'y nasa 30s pa, hindi namamalayan na bawat maling tiyempo, bawat pilit na orgasmo, bawat walang ingat na pag-uulit ay tahimik na umuubos ng buhay sa kanila. Sa una, ang mga senyales ay banayad, kaunting pagkapagod, kumukupas na pakiramdam o pananatili ng kirot sa ibabang bahagi ng katawan. Ngunit pagkatapos, lumalala ang pinsala. Maaari kayong makaranas ng pelvic floor dysfunction, iritasyon sa mga ugat, nerve, pagtaas ng presyo ng dugo, o malalang pamamaga. Nagsisimula kayong magising sa gabi para umihi. Kumukupas ang inyong pagnanasa, nagiging mababaw ang inyong tulog at nababawasan ang inyong kumpiyansa.
At walang sino man ang nagsabi sa inyo na lahat ng ito ay maaaring maiugnay sa iisang pribadong gawin na ito. Nakita ko na ang mga babaeng nasa 70s na umuupo sa aking harapan hiyang-hiya at talunan dahil hindi lang talaga nila alam. Walang nagbabala sa kanila na ang mga gawin na kanilang pinagkakatiwalaan ay dahan-dahang pumapatay sa kanilang pagkababae mula sa loob. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pinsala. Apektado nito ang inyong amor propyo, ang inyong kalooban, at ang inyong kakayahang makaramdam na tunay na buhay. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi titigil sa tibok ng inyong puso. Bukas ngunit ipaparamdam nito sa inyo na para bang may nawala ng napakahalaga. At nagsisimula ang lahat sa unang pagkakamali. Isa na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan tuwing umaga nang hindi nag-iisip. Pagkakamali iyon sa pagpaparaos pagkagising o kapag mataas ang presyo ng dugo. Nakita ko na ang pagkakamaling ito ng hindi mabilang na beses sa aking praktika. Ito ay tahimik mukhang inosente, ngunit isa ito sa mga pinakapanganib na gawi na maaaring taglayin ng isang babaeng higit sa 60. Ang pagpaparaos sa umaga ay maaaring nakapagpasigla noong kayo ay mas bata pa, ngunit sa edad na ito ang inyong katawan ay hindi na gumigising na may parehong katatagan. Likas na nasa pinakamataas na antas ang inyong blood pressure sa mga unang oras ng umaga na ginagawang mas vulnerable ang inyong cardiovascular system kaysa dati. Kapag pinasigla ninyo ang inyong sarili sa panahong ito na marupok ang katawan, bago pa man tuluyang huminahon ang inyong puso at bumalanse ang sirkulasyon, naglalagay kayo ng napakalaking diin sa isang sistema na hindi na nakakabawi ng kasing bilis. Mayroon akong pasyente isang 60 ikataong gulang na ginang na nagngangalang Corazon na sinisimula ng bawat umaga sa tinatawag niyang nakasanayang pagpaparaos. Akala niya'y nagpapanatili itong matalas at kalmado sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng pagkahilo, paninikip ng dibdib at malalim na pagkapagod na tumatagal sa buong araw. Sa simula binaliwala niya ito bilang bahagi lang ng pagtanda. Nalaman niya ang mapait na katotohanan nang matuntun namin ang mga sintomas pabalik sa kanyang gawi sa umaga. Hindi na kaya ng kanyang katawan ang biglaang pag-akyat ng presyon. Ang problema ay wala sa mismong gawain. Ito ay nasa tiyempo. Naiintindihan ko na para sa maraming nakatatandang babae, ang umaga ang panahon kung kailan natural na nagkakatugma ang pagkakaroon ng privacy at pagnanasa. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay ligtas ito, lalo na kapag ang inyong puso, presyo ng dugo at nervous system ay sabay-sabay na sumusubok na maging matatag pagkatapos ng magdamag na tulog. Ang panganib ay wala sa mismong pagpaparaos, kundi sa pagpilit sa inyong katawan na pumasok sa isang estado ng pagkasabik kapag hindi pa ito handang harapin ang bigat nito. Mayroong mas mabuti at mas ligtas na oras para dito, ngunit darating tayo diyan. Una, pag-usapan natin ang isa pang pagkakamali na maaaring mas ikagulat ninyo. Hindi ito nangyayari sa umaga, kundi sa kalagitnaan mismo ng gawain at ito ay tahimik na nagdudulot ng pangmatagalang pinsala. Pagkakamali. Pusing ka to. Sinusubukang pigilan o i-edge ng masyadong matagal. Ito ay mas karaniwan kaysa sa inaamin ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi nila ito pinag-uusapan, ngunit ginagawa nila ito. Sinusubukan nilang pahabain ang karanasan na pigilan at manatili malapit sa rurok ng kasiyahan sa pag-aakalang ang mas mahabang oras ay nangangahulugan ng mas maraming sarap, mas maraming kontrol o marahil ay isang pakiramdam ng pagiging mas bata. Naiintindihan ko po ang pagnanasang yun talaga. Kapag ang lahat ng bagay sa buhay ay parang bumibilis o nawawala ang pagpapabagal sa isang sandali ng sariling kasiyahan ay parang pagbawi ng kaunting kontrol. Ngunit pagkatapos ng edad 60, hindi na sumusunod sa parehong patakaran ang inyong katawan. Ang inaakala ninyong kontrol
ay maaaring lumilikha pala ng kaguluhan sa inyong ibabang bahagi ng katawan, labis na paghihigpit ng inyong pelvic floor, pag-iirita sa mga delikadong ugat, nerve at pagbuo ng tensyon kung saan dapat ay meron lamang ginhawa. Naaalala ko ang isang ginang-isang 71 taong gulang na si Susan na lumapit sa akin dahil sa patuloy na pananakit ng balakang at kakaibang pakiramdam ng presyon pagkatapos ng bawat sesyon. Ilang taon na niyang ginagawa ang edging sa paniniwalang pinapanatili niya ang disiplina sa sarili. Ngunit sa loob, ang kanyang mga kalamnan sa pelvic floor ay palaging masikip, ang kanyang mga ugat ay namaga at ang kanyang mga tissue ay nasa estado ng kalituhan. Ang akala niyang lakas ay paglaban pala. Ang kanyang katawan ay humihingi ng pahinga, hindi ng dagdag na puwersa. Kapag nag-e-edge kayo ng masyadong matagal, pinuputol ninyo ang natural na ritmo ng inyong katawan. Pinapanatili ninyo ang inyong nervous system sa mataas na alerto at naiipon ng dugo sa mga tissue na hindi maayos na makadaloy palabas. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pagkapagod, pagkawala ng pakiramdam, at maging ng chronic pelvic pain syndrome. Nagsisimulang ituring ng inyong katawan ang kasiyahan bilang isang banta, hindi isang biyaya. Walang masama sa pagnanais na mag-enjoy sa sandali, ngunit mayroong manipis na linya sa pagitan ng pag-i-enjoy at sobrang pagpuwersa, at karamihan sa mga kababaihan ay lumalagpas dito nang hindi namamalayan ang kapalit. Ngayon, kung nagulat kayo sa pagkakamaling ito, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang susunod. Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa ninyo, kundi kung kailan ninyo ito ginagawa, at ang tiyempo na yon ay maaaring nagpapahina sa inyong kalusugan nang hindi ninyo napapansin. Pagkakamali, number 3, pagpaparaos. Kapag pagod, may sakit o pagkatapos kumain ng marami, maaaring mukha itong hindi nakasasama. Nakahiga kayo, medyo masama ang pakiramdam, marahil pagkatapos ng isang mahabang araw o isang mabigat na hapunan, at iniisip ninyo na ang kaunting pagpaparaos ay maaaring makatulong sa inyo na mag-relax o makatulog. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, ang simpleng desisyon na iyan ay maaaring may kapalit na hindi kailanman pinroblema ng mas batang bersyon ninyo. Ang inyong katawan ay hindi lang tumanda. Ito'y mas delikado na mas reaktibo at hindi na gaanong mapagpatawad kapag ito'y nasa ilalim na ng stress. Ang pagpaparaos, kapag ang inyong sistema ay ubos na maging dahil sa pagod, sakit o pagtunaw ng pagkain, ay nagdaragdag ng isa pang pasanin sa isang katawan na nagsusumikap ng gumaling. Ang katotohanan, maaari itong dahan-dahang umubos ng inyong lakas sa paglipas ng panahon. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 74 taong gulang na babae na si Patricia, na nagsabi sa akin na madalas niyang ginagamit ang masturbasyon para makatulog kapag siya ay nanghihina o bloated. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nagsimula siyang makaramdam ng mas matinding pagod pagkatapos hindi ginhawa. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at nagigising siya ng ilang beses sa gabi. Akala niya ay may problema sa kanyang edad o sa kanyang dieta, ngunit ang tunay na problema ay ang tiempo. Pinipilit niya ang kanyang katawan na gawin ang isang mabigat na gawain kapag ito ay humihingi na ng pahinga. Kapag kayo ay pagod, ang inyong nervous system ay wala na sa balanse. Kapag kayo ay may sakit, ang inyong immune system ay lumalaban para protektahan kayo. At pagkatapos ng isang malaking kainan, ng inyong sirkulasyon ay nakatuon sa pagtunaw, hindi sa stimulasyon. Kaya kapag nagpaparaos kayo sa mga ganitong estado, hinihila ninyo ang enerhiya palayo sa kung saan ito pinakakailangan. Maaaring hindi ito agad makasama sa inyo, ngunit ang naipong stress sa inyong puso, mga hormone at pelvic floor ay nagpapatong-patong, dahan-dahang nagpapahina sa inyong sigla mula sa loob. Kung sa tingin ninyo ay isa itong tahimik na panganib, maghintay kayo hanggang sa marinig ninyo ang susunod na pagkakamali.
Ito ay hindi tungkol sa kung ano ang nararamdaman ninyo. Ito ay tungkol sa kung gaano kadalas ninyong pinipilit ang inyong katawan na lampasan ang mga limitasyon nito nang hindi man lang namamalayan. Pagkakamali, masyadong madalas na pagpaparaos. Araw-araw o ilang beses sa isang araw. Ito ay isang mahirap pag-usapan dahil ito ay tumatalakay sa isang bagay na napaka-personal. Para sa maraming nakatatandang babae, ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa isang gawi. Nagiging isa itong paraan ng pagharap sa mga problema sa kalungkutan, stress, pagkabagot, o para lang makaramdam ng isang bagay na pamilyar. Sa isang mundo kung saan nagbabago ang inyong katawan, ang mga relasyon ay maaring parang malayo at ang pakiramdam ninyo ng kontrol ay nawawala, madaling mahulog sa isang pang-araw-araw na gawain. Ngunit kailangan kong maging direkta sa inyo, pagkatapos ng edad 60 ang inyong katawan ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. Ang nararamdaman ninyong ginhawa sa sandaling iyon ay maaring umuubos pala ng inyong enerhiya nang gagalit sa mga delikadong tissue at lalong naglulubog sa inyo sa pagkapagod. Mayroon akong pasyente noon, isang 67 taong gulang na babae na si Josie, na lumapit sa akin na pagod malabo ang isip at nahihirapan sa mababang kalooban at nabawasang kasiyahan. Nahihiya siyang sabihin sa akin, ngunit sa huli ay inamin niya na nagpaparaos siya 2 o 3 beses sa isang araw. Sabi niya, nakakatulong daw ito sa kanya na makayanan ang mga problema, ngunit ang kanyang katawan ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng pagkaubos, adrenal fatigue, iritasyon sa tissue at isang manhid na tugon sa kasiyahan. Ang mismong gawain na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay naging isang siklo ng pagkapagod. Ang kanyang sistema ay patuloy na naglalabas ng dopamine, adrenaline at stress hormones nang walang pagkakataong mag-reset. Ang kanyang nervous system ay nananatiling nasa sukdulan at hindi man lang niya ito namamalayan. Ang sobrang stimulasyon ay hindi palaging nararamdamang matindi. Minsan parang normal lang ito hanggang sa isang araw ay magigising ka at magtataka kung bakit ang lahat ay parang mas mahirap, mas malayo at hindi na gaanong buhay. Ang masyadong madalas na pagpaparaos ay maaaring mukhang isang pribadong kaligayahan, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay parang isang mabagal na pagtagas ng inyong sigla, isa na mahirap mapansin hanggang sa nagawa na ang pinsala. At kung sa tingin ninyo ay dalas lang ang issue, mag-isip kayong muli. Ang huling pagkakamali ay maaaring ang pinakahindi napapansin sa lahat, at ito ay may kinalaman sa kung paano nakaposisyon ng inyong katawan sa mga pribadong sandaling iyon. Pagkakamali, paggamit ng maling postura o agresibong teknik. Ito ay isa sa mga pagkakamaling tila maliit lang hanggang sa hindi na. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi kailanman pinag-iisipan ang posisyon o teknik na ginagamit nila sa mga pribadong sandaling iyon. Ito ay isang bagay na ginagawa natin sa parehong paraan sa loob ng maraming taon, minsan dekada. Ngunit pagkatapos ng edad 60, mas mahalaga na ngayon kaysa dati kung paano ninyo ipinoposisyon at tinatrato ang inyong katawan. Ang maling postura o masyadong agresibong teknik ay maaring tahimik na umiipit sa mga ugat, nerve, humaharang sa daloy ng dugo at nanggagalit sa mga tissue na mas vulnerable na dahil sa edad. Nakakita na ako ng mga babaeng nagdurusa sa pamamanhid, pangingilig, pagkawala ng pakiramdam at maging sa pananakit ng balakang dahil lamang sa paggamit ng sobrang presyon, isang agresibong setting ng vibrator o isang nakayukong postura nang hindi namamalayan ang pangmatagalang kahihinatnan. Naalala ko ang isang babae sa kanyang unang bahagi ng 70s, si Helena, na lumapit sa akin na nagrereklamo ng mahinang kirot sa kanyang ibabang likod at isang kakaibang pagkawala ng pakiramdam sa kanyang clitoral area. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang dieta at mag-unat. Walang gumana. Sa huli, sa isang tahimik na pag-uusap, inamin niya na madalas siyang nagpaparaos habang nakaupong nakayuko gamit
ang isang malakas na wand vibrator na mariing nakadiin sa kanyang sarili. Hindi ito naging problema noon, ngunit ngayon, hindi na ito kaya ng kanyang katawan. Ang kanyang pelvic floor ay napuwersa, ang kanyang sirkulasyon ay naharangan, at ang kanyang mga ugat ay nagrereklamo na pagkatapos ng maraming taon ng sobrang stimulasyon. Ang solusyon ay hindi isang tableta. Ito ay kamalayan. Kinailangan nito ng banayad na pagsasaayos, tamang paggamit ng lubricant, at mas maraming pag-iingat. Kapag kayo ay nakayuko o naglalagay ng tuloy-tuloy at matinding presyon, hindi lamang kayo nanganganib sa discomfort. Sinasanay ninyo ang inyong katawan na tumugon sa friksyon sa halip na sa kasiyahan. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na yon ay maaaring maging sanhi ng pamamanhid magpahina sa inyong tugon, sa pagkasabik, at gawing awkward o manhid ang pakiramdam ng tunay na pakikipagtalik. Hindi ito tungkol sa hiya. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili, tungkol sa pag-aaral, kung paano tratuhin ang inyong katawan ng may pasensya at kahinahunan na kailangan nito ngayon. Kaya kung nakita ninyo ang inyong sarili sa alinman sa mga pagkakamaling ito, huwag po kayong mag-alala. Ngayon oras na para magbago. Nakita na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin. Ngunit ano nga ba ang hitsura ng ligtas, malusog at angkop sa edad na sariling kasiyahan? Pagkatapos ng 6'2", hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin sa halip. Ang tamang paraan, kasiyahan na may karunungan. Matapos marinig ang lahat ng mga babalang ito, maaaring pakiramdam ninyo ay nabigla kayo o marahil ay medyo nahihiya. Pakiusap po, huwag. Hindi ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa kamalayan. Hindi po kayo sira. Kayo ay tumatanda. At nangangahulugan yon na ang inyong katawan ay nararapat sa ibang uri ng atensyon, isa na nakaugat sa pag-aalaga, sa halip na sa nakasanayan lang. Ang magandang balita ay maaari pa rin kayong mag-enjoy. Ang kasiyahan ay hindi kailangang maglaho kasabay ng edad. Kailangan lang itong magbago. Kailangan ninyo lang itong lapitan ng may mas maraming respeto, pasensya, at pangunawa sa kung ano ang kailangan ng inyong katawan ngayon. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapabagal. Pumili ng oras kung kailan ang inyong katawan ay nakapahinga. Hindi pagkatapos gumising, hindi kapag pagod o busog, kundi kapag kayo ay kalmado, relax, at panatag ang damdamin. Bigyan ng sarili ng pahintulot na huminga ng malalim. Laging gumamit ng dekalidad na lubricant. Nagbago na ang natural na lubrikasyon ng inyong katawan at ito ay hindi pwedeng tawaran para maprotektahan ang mga delikadong tissue. Mag-focus sa sensasyon sa halip na sa performance. Hayaang natural na umangat ang kasiyahan at pakawalan ito kapag handa na ang inyong katawan, hindi kapag hinihingi ito ng inyong isipan. Para sa karamihan ng mga babaeng higit sa 60 sapat na po ang ilang beses sa isang linggo. Kung kayo ay nagpapagaling mula sa isang sakit, nakakaramdam ng pagod o may iniinda ang isang beses sa isang linggo o mas bihira pa, ay maaring eksakto kung ano ang kailangan ng inyong katawan. Bigyang pansin ang inyong postura. Iwasan ang pagyuko. Sa halip humanap ng posisyon na sumusuporta sa inyong gulugod at nag-aalis ng presyon sa inyong mga pelvic nerve tulad ng paghiga ng nakatihaya na may mga unan na sumusuporta sa inyong mga tuhod. Panghuli, kung umaasa kayo sa matinding pornografiya sa loob ng mga dekada, maaaring panahon na para iwanan ito. Maaari itong maging sanhi ng pamamanhid baguhin ang takbo ng inyong utak para sa artipisyal na stimulasyon at palitan ng potensyal para sa tunay na koneksyon ng ingay. Ang inyong isip at katawan ay karapat-dapat sa mas mabuti. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano kumapit sa inyong sigla nang hindi sinasaktan ng inyong sarili sa proseso. Ang mga kababaihan na nakauunawa nito ay hindi lamang pinapanatili ang kanilang kalusugan.
Pinoprotektahan din nila ang kanilang dignidad, kumpiyansa at pagkababae. Ngunit kung nag-iisip pa rin kayo kung ano ang mangyayari, kung babaliwalain ninyo ang lahat ng payong ito, manatili po kayo sa akin. Dahil sa konklusyon ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang nakataya. Huling babala na sa inyo ang desisyon. Sa puntong ito narinig na ninyo ang katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang maliliit at tila hindi nakapipinsalang gawi na dinala ninyo sa loob ng mga dekada ay maaaring dahan-dahang kumakain sa inyong lakas kumpiyansa at kakayahang makaramdam na buhay sa sarili ninyong katawan. At hindi ito dahil may ginawa kayong mali. Ito ay dahil walang sino man ang nagsabi sa inyo kung paano nagbabago ang mga bagay pagkatapos ng edad 60, kung paano ang inyong puso, mga ugat, mga hormone at enerhiya ay nagiging mas delikado at karapat-dapat sa pag-aalaga. Nalaman ninyo na mahalaga ang tiempo, na ang pagpaparaos pagkagising ay maaaring maglagay sa panganib sa inyong puso, na ang pagsusubok na pigilan ng masyadong matagal ay lumilikha ng tensyon na hindi na kayang hawakan ng inyong pelvic floor, na ang paggawa nito kapag pagod o may sakit ay kumukuha ng enerhiya na desperadong kailangan ng inyong katawan para gumaling, na ang masyadong madalas na paggawa nito ay tahimik na umuubos ng inyong sigla, at na ang inyong postura at teknik ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang iritasyon o pamamanhid kung babaliwalain. Ngunit ang pinakamahalaga, nakita ninyo na hindi kailangang maging ganito. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Kailangan ninyo lang piliing lapitan ito sa ibang paraan, nang may intensyon, ng may paggalang at ng may karunungan na natamo ninyo sa pagtanda. Hindi po yun kahinaan. Iyon ang tunay na lakas. Nakatrabaho ko na ang daan-daang kababaihan na bumago sa kanilang kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagiging mas maingat sa kung ano ang dating parang automatiko. Maaari kayong maging isa sa kanila. Maaari pa rin kayong makaramdam ng sarap makaramdam na kayo ay isang babae at mamuhay ng may kalinawan at kontrol. Ngunit kung handa lamang kayong bitawan ang mga gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo, nasa inyo na po ang susunod na hakbang. Ngunit tandaan ninyo, ito ang pinakapanganib na pagkakamali. Sa lahat ay hindi alinman sa 5 ibinahagi ko. Ito ay ang pagbabaliwala sa mga ito at pagpapanggap na hindi ito angkop sa inyo. Huwag ninyong hayaan na iyon ang pagsisihan ninyo. Isang aral sa buhay mula kay Dora de la Paz. Heto po ang pinakamalaking aral na natututunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo. Ang inyong katawan ay laging nakikipag-usap sa inyo. Ang tanong ay, kung handa kayong makinig. Bumubulong muna ito bago sumigaw. Ang pagkapagod, ang mga pananakit, ang mga banayad na pagbabago, iyan ang mga bulong nito. Ang pakikinig sa kanila ay hindi senyales ng pagtanda. Ito ay senyales ng pagkakaroon ng karunungan. Ang tunay na lakas sa kabanatang ito ng buhay ay hindi ang pagpilit sa sarili sa kabila ng sakit. Ito ay ang pagkakaroon ng karunungan na tratuhin ang inyong katawan ng may paggalang na nararapat dito. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, huwag ninyo itong basta i-scroll palayo. Maglaan ng sandali upang magkomento sa ibaba ng handa na akong makinig. Ang inyong paglalakbay tungo sa kalusugan ay karapat-dapat kilalanin. Ibahagi po ninyo ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang babae sa inyong buhay na kailangang marinig ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin. At kung nakatulong po ito sa inyo, siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang tapat na katotohanan tungkol sa kalusugan na maaaring maprotektahan ang inyong kalusugan, kumpiyansa at pagkababae sa mga darating na taon. Pasasalamatan kayo ng inyong sarili sa hinaharap simula ngayon.